Yan, isang magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Sa yugtong ito ay tayo po ay dadako sa pagkikinig ng mensahe buhat sa madalang ilaga sa ating tayo po ay naiyahan na ayon po sa ating panandaliang pananalangin. O Diyos dakila at mahabagin sa lahat, salamat mo sa ibigay ng pagkakataon sa umagang ito na kami po ay nagpapagod sa Panginoon, aming maraming kami ay katulutan namin aral at makapagbigay ng kapalatagan at katatagan sa ating padalang palataya bilang Kristiyan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang sabi po dito mga kapatid sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan. Kung ating mapapansin mga kapatid, dito pa lang sa talatang ito, yung ating sarili parang napakalayo doon sa glory ng Panginoon, sa kalulatian ng Panginoon. Bakit? Dahil sa kasalanan. So tayo po ay isang maliit na kapatid lamang sa harapan ng Panginoon. Subalit tayo po ay binigyan niya pa ng linap ng kanyang wagas na pag-ibig. At yung kanyang pag-ibig na ito ang nagbigay sa atin ng pag-asa upang tayo ay magkaroon ng isang malaking pag-asa sa ating buhay. Sa pamamagitan ng ang sabi dito sa Romans 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this, when we were still sinners, but Christ died for us. Ayan. Dahil namatay ang ating mahal na Panginoon. Ayan. Sa kamatayan ito mga kapatid, nabigyan ng lunas ang tinatawag na kasalanan. So bakit? Dahil sa wonderful love ng Panginoon sa atin na nagbigay sa atin ng paglapit sa Kanya, dahil buhat pa sa umpisa, hindi natin maabot ang glory ng Panginoon, hindi natin kaya kumatin. Ngunit siya ay naging isang bridge o naging isang tulay para tayo po ay maabot at tayo po ay tulungan ng Diyos na lumapit sa Kanya, magkaroon ng pagbabago sa ating mga sariling buhay at maging isang disciple. Yan, dito na po papasok ang discipleship. So mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa ating mahal na Panginoon, paano po natin marirealize yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay? Paano nyo, magtatanong ako sa inyo, Lianera, paano mo maipapaliwanag ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay? So, maraming salamat kapatid sa mong pagiman. So, para kanakan lamang ay naranasan ko ang pag-ibig ang Ginoo atong panahon ngang arang-ara ko ron sa gabi. For example, dali ang agadal kita ay marakat ng mga napapagdaanan dahil kita di ba isa lamang sa mga estudyante nga ga-board. So maraka mga problema nga karabot ka natin. So isa sa naranasan ko ang pag-ibig ang Ginoo atong narara ko ron ay may mga tao tanang ipapadara aga tabang kanagan sa talatong pamaraan ay nasisindihan ko nga sa kada pangamuyo ay nandyan na para pamatayan ako iging sasabat na rakang mga pangamuyo. So ating pong narinig ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng isa nating kapatid. So sino pa po sa inyo ang mayroong pagpapatuto sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? At sa pangyayari sa kanyang buhay na gumawa ang Diyos ng miracle para siya po ay paabutan ng pagpapala. Kasi ko lang, kasi ko lang yung kabutihan ng sa buhay ko. Kasi sa buhay natin. Ating mga sala, sa nagawa, mga pagkakamali ko lang siya para tayo ay tulungan at pagkakamali ng buhay natin. Sa pamamagitan namin ng mga salita, nakausap niya ako at through prayers ay nakausap niya. So lahat ng mga panalangin ko ay sinasagot niya. Although na hindi naman talaga kaya pag-break ay ibigay niya agad. Pero gumagawa siya ng way para makagulan yung panalangin. So masabi niya yung sentyo niya. So, nagpapasalan ko na yung important na siyang pinakatakan. Yan, natin pong narinig yung napakagandang pangyayari sa buhay ni Libera. So, mga kapatid, ang Panginoon ay mas matanong pa yung kanyang mga plano sa iyong buhay.
kaysa sa iyong mga iniisip. So may mas magandang plano pa ang Diyos sa ating mga buhay at sa kabutihan na ibibigay niya. Sino pa po yung magpapatutulong sa kabutihan ng Diyos, sa paggabay ng Diyos sa kanyang buhay? Nais pasalamatan natin. So, sa akin naman, sa ano naman ng Panginoon Diyos, so, sa pagising ko pa lang sa araw-araw, so, isa na yun sa blessing o ano na yun sa akin ni Lord God, sa pagising ko sa araw-araw, and then, yung paggabay niya sa akin sa bawat biyahe ko, bawat lakad, so, andyan pa rin yung, ramdam mo pa rin ang presensya niya, and yung time na walang-wala rin ako na kakailangan ko ng pera, so, yun nga, na nagbibigay siya ng mga tao na magiging daan para dun sa problema mo upang masolusyonin yun. Yan, ating mapapansin ang maliit na pananampalataya, maliit na kagalakan at pasasalamat sa Panginoon ay mas glorified ito na tayo po mga kapatid ay nagbibigay ng isang magandang appreciation sa ating Diyos, pag-appreciate sa kanyang good work sa ating buhay. At ayun nga, ating isaalang-alang itong pasasalamat. So, bago tayo magtapos, tayo po yung magalang na tumayo lahat. Awitin po natin ang kay buti-buti mo, Panginoon.